Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you first half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, ilalagay, andyan po tayo sa description below or punta kayo sa YouTube ko, nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa details sa Messenger. Check yung maigi para hindi rin kayo ma-scam. Diyan lang kayo kumuha ng link. Energy reading, Virgo, vice versa. Lagi mo tatandaan na hindi mo to personal reading. Okay? Ay, may something. Teka lang. May something, ate. May blessing. Okay. May baboy ka, oh. Ang dami naman ito. Sabay ka rin. Okay, Virgo. We have that February. Pwedeng ito is, may kakilala ka na February, yung birthday niya. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Or pwedeng in a past February or sa next year. May mga unexpected blow of emotion happen into your life. Pwedeng nandun sa point. Or baka may kakilala kang February ang birthday. Yan, we said the two. Sa iba naman, this is a 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, or 2 months. Pwede mga ganon. July, August, September? August, ay hindi, August na ngayon. August na, diba? August, September, October, mga ganyan. Diba? Yun na nakita ko dito. Mga, this an unexpected, a blow up emotion, mga unexpected situation happen. Tingnan natin kung ano mga may mga bigla ang magaganap o mangyari or mga ganon. Sana wag masyadong problema. Pwedeng mga storm kasi medyo mahangin siya. Pwedeng storm or basta unexpected siya as in. Pwedeng mga disappointment, intense, emotional, lungkot, pagkalito, conflict. Pwede mga ganun. Or pwedeng may mga situation na ikaka-depress mo, ikaka-stress mo. Pwedeng sa iba sa inyo is ganun. And also we have the May sa iba sa inyo. Pwede rin dito is unexpected worrying situation, di ba? Mga feeling hopeless, mga ganyan, mga heartache, ganyan. Also, we have the May, baka February and May, in a past May, or sa next year ng May, pwedeng sa iba, or baka may kakilala kang May, o sa iba sa inyo is baka may kilala kang May ang kaarawan, birthday. Sa iba is this a 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, or 5 months. Siguro 5 months is before ending of this year. Pwedeng nahado sa point na yun. Or kung 5 weeks siya is 1 month something, 1 month half, konti. Pwedeng nahado sa point na yun. Or half, 1 month and half. Ganun. Yan. Dito sa sitwasyon, changes is coming. Yan, baka sa inyo is 5 weeks lang, 5 days, ganyan. Yan, may mga changes is coming. Magkakaroon ng mga pagbabago, magaganap o mangyayari in some aspect of your life. Pwedeng handun yung point na after the difficulties and hard work situation happening to your life, mas mararamdaman mo ngayon yung magandang flow ng situation. Pwedeng nahandoon sa point na yon, no? Sa iba sa inyo. Or pwedeng may mga bagay na mag-go to the flow ka na lang. Pwedeng nahando sa point na yun. Parang hayaan mo na lang, sasakay ka na lang, mag-go ka na lang, ganyan. Mag-go to the flow ka sa iba. And then also, sa iba dito, changes to talaga. And then, baka rin na magkakaroon kayo ng mga traveling situation, malayo o malapit. O pwedeng may tao makikipag-communicate sa iyo who is in a distance. Pwede nasa ibang bansa, nasa probinsya, nasa kalapit baryo. Siya ito sa iyo or ikaw ito sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yon, di ba? Or pwede rin sa iba sa inyo is malapit kayo sa mga maraming flower or sakura or cherry blossom. Ganyan. Pwedeng nahandoon sa iba sa inyo. May loss, may kalalayo. May lungkot ka talaga. Sorrow over loss. Kung ano man yan, maraming ibig sabihin ng loss ha. Loss of hope, loss of trust, loss of money, loss of someone, loss of something, valuable things, loss of pet. Basta may mga sorrow over loss o kaya pwedeng in the past is na parang nanghihinayang ka, sana ganito ginawa ko, sana gano'n, sana ganyan, di ba? Parang pwedeng nahanto sa point na yun. Kung anumang loss yan, yan. And we have the lily. Okay, hindi ito yung mga spiritual. Siguro there's a connection situation happen into your life ng mga taong
Siyempre, ano ka naman kasi, matulungin ka naman talaga, pwede may mga taong kukonect sa'yo, na they want peace, or mga tao na sa paligid mo na magiging more on understanding ka this time, na sandun din yung point of view, want peace, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may nagmamatiyag, ako nakikita sa'yo. Pwede na sa iba sa inyo, when it comes to May and February, ang nakikita ko sa iyo, merong unexpected connection sa isang taong mas may edad sa iyo, nako-connect sa iyo. Pwedeng may problema ito, itong tao na to. Then ko-connect siya sa iyo. And then also, may nagmamatsyag, mag-ingat ka na lang din kasi lalo na pagdating sa pera mo, no? Sa pera mo, sa mga resources mo, o sa mga ideas mo, ganyan, ingat ka, no? O kaya if you have a business, ganun din, o mga kaperahan mo, ingatan mo. Yan. And also we have the broken ring, parting of the way in either romance or a business. Kasasabi ko lang nga, ayan. Sa iba sa inyo is, yun nga, may maaring become the broken rings, may mga delay situation, ano, pwedeng may mga didelay, i-delay, ipagpapaliban, or pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga distance situation. Halimbawa, merong tao na close kayo, or magkakaroon, nakakommit siya sa'yo, kumbaga, di ba? Pwede magkakaroon kayo ng distansya, pwede magbaboundaries ka sa kanya, o magbaboundaries siya sa'yo, ganyan. So, pwedeng, sa iba siguro, di sa separation, pwedeng na doon sa point na yon. May mga pangakong mapapako sa iba sa inyo, no? Kaya ingat na lang din kayo. Kung may mga pangakong mga ngako sa inyo is wag na lang, o pwedeng sa sarili mo, nangangako ka na ganito, ganyan-ganyan, but still, focus para mas matupad mo yung pangako mo sa sarili mo. Okay, sa mga relationship yan, and kaya sa mga magkoconnect yung pera, pwedeng nahandoon sa point na yon. Ingat na lang din, ano. Also, we have the pig, beware sa mga tao na makasarili, sa Kim, sarili lang din iniisip nila. So, kung titignan ko dito with come the broken rings, kasi may mga baboy ba kayo? Kung mahilig ka sa baboy, baka ulam nyo ngayon is baboy, di ba? Sa mga iba naman sa inyo is, it's more related siya sa business or pera or trabaho, ha, sa iba sa inyo. Kaya mag-ingat kayo. Siguro nahandun yung point na mas ang daming nawala, ang daming na, hindi ko naman sinasabing nasayang. Siguro may mga pinagpuntahan naman yung pera nyo. Sana in a good way, di ba? Maring nahandun sa point na yon na pwede mga nabuwag yung ipon, nabuwag yung ganito, o kaya baka may nangutang, tapos hindi nakabayad. Diba? Pwedeng na doon sa point na yun. But still, mag-ingat ka na lang din sa kaperahan mo at sa mga taong ko-connect sa iyo, no? Yan, kasi may mga tao na gusto nila, pag binigyan mo sila ng tip ng isang, halimbawa may isang balot kang tinapay, binigyan mo siya ng isang tinapay, gusto na niya is yung buong plastic na yun ay kanya na. Diba? May mga ganong sitwasyon. O kaya yung paulit-ulit, yung situation, kumbaga parang ginagawa ka na niyang piggy bank, diba? Hindi ka naman bangko, hindi ka naman charity, wala ka naman charity, mga ganun sitwasyon, ano. Yan, ingat na lang din kayo. Ay, may cat ka, may mga pusa ba kayo? Uy, two faces friend. Ang friend kasi is hindi lang yan sa, syempre sa friend, hindi. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, a person who's connected sa'yo, no? With a broken ring. Mag-ingat ka, ang pangit ng card na to, Pero at least, alam mo yung ano, no? Yan, ibig sabihin, may taong namamlastik, may taong orokan, may taong nagpapanggap, 'di ba? May tao na mangangako pero hindi naman niya. Kumbaga ano siya, ano ba 'to? Salita lang. Ganyan. O kaya is pwedeng sasabihan mo siya pero papasok sa tenga, lalabas sa kabilang tenga, yung mga ganun. Ingat ka, oh. Doble kara to. Ingat. Oh, yoy, 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 yoy. Ingat-ingat kayo. And we have the hammock. May mga hammock ba kayo? Duyan? Taking vacation physically or mentally. Sa iba sa inyo, di ba may sinabi rin akong vacation kanina. Sa iba sa inyo, hindi siya vacation. Siguro mas mag-go to the flow ka in your situation. Pwedeng mas more mapopokusan yung sarili mo this time because of the mentality. Parang siguro mas gusto mo ng peace talaga. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, ayaw mo muna nakausap, ganyan. Kakausapin mo yung mga taong gusto mo lang kausap, gusto mo lang connection, mga ganong situation, ano. Ayaw mo muna magpabothered, mga ganong sitwasyon. Yan. And then also, sa iba sa inyo is, yun nga, baka nga may mga vacation situation happen. Siyempre, nagpupuna si ate. Yun ang nakikita ko dito. Or baka kinakailangan niya rin munang magpahinga, no, for a while. Bigyan niyo rin ng time yung sarili niyo. Baka sa iba rin sa inyo is mas pinibigyan mo ngayon yung time yung sarili mo. It's good kung gano'n, ano. Yan, mas maganda yung ganyan.
And we have the beetle. Good fortune! Wow! Alam mo sa situation, alam mo, yung nakikita ko with the hammock eto, good karma yung nangyayari sa'yo ngayon No? Kasi siguro maybe this the past situation sa iba sa inyo or kung mangyayari man yan, there's a good karma coming sa'yo, no? Pagdating sa'yo. Kaya yun ang nakikita ko sa'yo dito. O sa baka makita ka ng beetle, yung mga ganyan. Alam mo, lucky yan, beetle. Lucky yan. Pag nakakita kayo, yan, pwede nyo i-keep. Basta huwag nyo papatayin, syempre. Pwede i-keep. Pag kusa siyang nawala, ano yun? Hindi, at least hindi mo siya pinatay, di ba? Yan. There's a good fortune. Congratulations. This time siguro mas makakaramdam ka ngayon ng peace of mind. Mas mararamdaman mo ngayong paggaang ng sitwasyon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng nahanto sa point na yun. Yan, sa nakikita ko sa dito. Kumbaga nahandun din yung parang magre-refreshing ka this time, no? Sa nakikita ko sa dito. Well, kung saan good fortune yan, but still, ito yung di sa good karma to eh. Sa nakita ko dito. Ang dami palang card. Okay, with the dark man, dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito, kung lalaki ka, pwedeng kapatid, anak, or tito, basta lalaki. Asawa, karelasyon, ganyan yan. Pwede siya yung person na magkakaroon ka ng broken ring, distance, boundaries, or nangangako, palaging napapako, pwedeng siya yung taong pig, 'di ba? Pwedeng makasarili, sakim, o sana naman hindi kayo tumataba, Kung tumataba kayo, baka kailangan nyo na mag-diet sa iba sa inyo. Yan. Yun na nakikita ko sa inyo. Kung sino man ito, o pwede siya yung tao na doble cara, poker face, backbiter, pwedeng siya yun. Kaya mag-ingat kayo. Sa iba, pwede itong tao na to ang magbibigay sa iyo talaga ng good fortune. Siya yung tao na you feel peace, diba? You feel safe, you feel refreshing, diba? Siya yung good fortune mo o siya yung magbibigay ng good fortune mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Okay? And also, meron tayong leg. Stepping into a new experience. Yan. Maaring nahadon ka sa point na may mga bagay na nagtapos na o matatapos na. Kaya dito si refreshing situation. Dito yung mga situation na may mga itatry ka na situation this time, ba this August, pwedeng may mga umpisahan ka na, itatry mo, susubukan mo, pwedeng nandun sa point na yan. Tinagalog ko lang din. Mga ganun sitwasyon. Ako nakita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mag-ingat kayo when it comes to your leg. Okay? Pwede hindi pananakit ng binte, yung mga pananakit ng leg nyo. Huwag naman sana maputol, huwag naman sana makagat ng mga insekto, or makagat ng pusa, ng baboy, diba? Kung ano man yan, or namamanhid, diba? Ano ba yun, yung may mga goat, o kaya is, kung ano man mangyari sa legs nyo, or someone who's connected sa iyo. Pwedeng sa lalaking ito, or kung kanino man yan. So, baka sa isang matanda na nakita ko kanina, na mas ahead sa iyo, pwedeng na doon sa point na yun. Yun na nakikita ko. Mag-ingat na lang din kayo basta kung ano man mangyari sa legs nyo. Ipahinga nyo hanggat maaari. Kapag pagod kayo, magpahinga kayo. Sa nakita ko dito, no? Ingat ka rin sa pagmapatyaga kasi nandito sila. Okay, Virgo energy. Huwag naman sana maipit yung leg mo o matapilok, no? Medyo masakit yun. O kaya is baka mamaga, diba? Masugatan, madugo, ano man yan, mapaltos. Energy ni Virgo. Oh. Your energy. Okay, pagdating sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is mas more kang, hindi ko naman sinasabing madaldal ka actually, no? Siguro mas more magle-less ka ng talking this time. Pwede na doon sa point, halimbawa, baka gusto yung kakausapin mo, yung gusto mo lang kausapin, di ba? O kaya mas hindi ka magiging talkative.
Kanya hindi ka magiging more on palakwento. Hindi ka naman talaga palakwento talaga eh, no? Virgo, siguro mas ngayon, hindi kumbaga ano lang, you want to be silent. Ganun na, doon sa point na yun, no? Kumbaga, gagawin mo lang yung gusto mong gawin. You do your works. You do your work. Ang dami nun, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga bagay ka na napupukusan mo lang talaga. Ganyan. Gusto mo i-develop, ganyan. It's more on self. Pwedeng nahandol sa point na yun, no? Ang nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa energy mo, is, maaaring may mga hinihintay kayo, no? Yan, may mga paghihintay. Ako nakikita, sa iba naman sa inyo, is sana wala kayong sakit. Okay? Pero kung may sakit kayo, nakikita ko naman you try your best naman pagdating sa sarili mo, no? Ngayon, mas nagiging niwino-workout mo naman at nagbibigay ka naman ng hard work sa situation to develop it, no? Pero if ever na syempre, magpa-check up pa rin kayo, no? Para mas makita niyo yung result. Tsaka, huwag niyo kakalimutan yung maintenance. Sa iba sa inyo, siguro yung mga ano lang, mga ubo, sipon, lagnat, masakit yung throat, masakit yung lalamunan, bahing, may thyroid, ganyan. Yung mga illness situation ano, pwedeng nahan doon sa point na iyon. I-remedy nyo kaagad if ever sa iba. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Parating kay Virgo. Sa iba sa inyo dito, siguro may mga plano ka na gusto mong i-forward, pero hindi mo magawa. May mga bagay ka na gusto mong i-progress, pero binibigay mo naman yung best mo doon. But you try, nando sa point na yon. Yun na nakita ko sa iba. Okay. Parating po. Okay. Parating sa iyo. Uy. May unfinished business ka. Okay, may unfinished business ka raw. Sa iba sa inyo, siguro nahandun sa point na may taong ayaw kang kausapin? Ayaw mong kausapin? O ayaw kang kausapin? Parang may ganun ako nakikita sa iyo. Yun. And then also, parating din sa iyo is may tao na makikipag-usap sa iyo kasi maghihilingin daw siya sa iyo. Yun ang sabi. Kilala mo na to. As in. Kilala mo na siya. And also, someone spying or maybe baka ikaw may ini-spy ka, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandun yung point na mas more nagiging aware ka ngayon when it comes to your action and movement, no? Nandun sa point na yon. Mas nagte-take it action ka, nagmo-move forward ka, at nandun din yung motivation mo sa mga bagay na you want to success. Nandun ka sa point na yon, ano, sa nakita ko. It's good, ano, pwedeng iba sa inyo, baka kung ano man yung mga project na ginagawa nyo, creativity, passion, pwedeng nandun sa point na yon. O kaya naman is, baka mas mag-work it out ka na when it comes to your physical, pwedeng nandun sa point na yon. O baka may mga, kung ano man yung mga situation na ginagawa nyo ngayon, sa nakita ko dito, hando kasi yung motivation situation. Pwede may mga bagay na tatapusin ka this time, or may mga inuumpisahan ka na to finish it, pwedeng nahandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, maybe you have a travel, pwedeng nahandun sa point na yon, di ba? Yan, malayo man o malapit iyan. Sa iba naman sa inyo, may situation daw na there's a painful eh, ako nakikita. Siguro, sa iba is merong taong kakausapin ka or makakaroon kayo ng or connection, may connected siya sa iyo, sa iba, or pwede nag-usap na kayo noon, or mag-uusap kayo para sa iba ngayon, o magkakaroon ka ng communication sa kanya ngayon, na may frustration. Yun na nakikita ko. May konting frustration ako nakikita, or pwede naman napuprostrate ka talaga sa kanya at naiirita. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Sa iba naman sa inyo, may nakikita ako na tao na judgmental. May taong masungit, babae man o lalaki. May taong mandaraya.
May taong mapanglinglang, may tao na palagawa siya ng kwento, kahit hindi totoo. Parang nagki-create siya ng kwento, ganyan. Parang ano ba, parang ano siya, writer ba to? Kasi, di ba yung mga writer, mapanggawa ng kwento yun. Yan. Andito rin yung point na may person dito na manipulative. Sana hindi ikaw. May tao na nag-iisip ng kabiguan. Mayroong tao na hindi siya magandang makapag-usap eh. Parang medyo harsh yung salita niya. Siguro pabigla-bigla siya, galit. Medyo may pagka-rude siguro siya. Pwedeng nandun sa point na yon. May tao na akong nakikitang ganun. Meron din ako nakikitang panglalamig eh. Hindi ko alam, siguro vice versa, kung ikaw ito, baka may taong malamig ka sa kanya or may tao na mararamdaman mo na malamig siya sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iba. Sa iba, ano to eh, hindi ko na alam kung makakalimutin ba siya or mayroon ba siyang mental issue or pwedeng palagi siyang mali-mali o palaging gumagawa ng mali or pwedeng sa iba dito sana naman walang taong may sakit na hindi ko naman sinasabi. Pwedeng ikaw sa pwede ikaw. Ate, dinamay mo pa ako eh. Basta hindi wag mo lang isama yung sarili mo. 'Di ba? Meron ako nakita na basta may mga ganong tao na parang hindi ko alam kung sa iba is baliw ba siya or baka lang may problema lang siya o may pinagdadaanan lang siya. Pwedeng nado sa point na yun. Yun ang nakita ko. Nandun din yung mga makakaramdam ka ng pagkainis o pagkayamot o pagkairita. May mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. May magtatapos daw sa buhay mo or may mga bagay ka na gusto mong tapusin, maybe, sa iba. O bagay mga gusto mong i-transform. Ano ba yun? Voltes 5, transformation. May mga bagay ka na gusto mong i-transform o sitwasyon. Physically, emotionally, spiritually. Pwedeng na. May mga bagay ka na isa sa ayos or aayusin or pwedeng mga renewal situation. Sa iba naman sa inyo is may mga magbubukas na pintuan sa'yo na pwedeng hindi ka makapili. Yun ang sabi dito. Na pwedeng malilito ka or pwedeng hindi mo siya ipo-pursue or pwedeng iisipin mo lang siya. Pero may magbubukas sa'yong opportunity. Yun ang sabi. Tingnan natin. May mag-open na door. Ganyan. Dapat iwasan ni Virgo. Dapat pong iwasan. Thank you. Ay, kung kati naman ang ilong ko. Nagchichismisan ako, mga baluga. Sabi ka rin. Sige, chismis pa more. Kati ilong ko eh. Okay. Iwasan mo siguro yung hindi mo ilaya o hindi ka lumaya, umalis o bumitiw sa isang sitwasyon sa buhay mo na hindi makakatulong sa iyo. Alam mo yon yung hindi ka mag-growth doon, na walang mangyayari doon o walang basta walang magandang cause o walang magandang bunga, kumbaga umalis ka doon, no, sa sitwasyon. Iwasan mo tamarin ka or iwasan mo ma-stuck ka o iwasan mo magkaroon ng delay. Bukas na lang, next time na lang, tsaka na lang, ganyan. Iwasan mo rin, syempre, iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magsi-same page, ganyan. Iwasan mo rin na kasi it's more on kasi kailangan kasi is a community. Kailangan is harmony and peace. Siyempre iwasan mo na hindi ka magkaroon ng ganong sitwasyon. Well, kahit na ayaw nila sa'yo, pagdasal mo na lang sila. 'Di ba? O kaya is kung kaysa magbigay ka ng distance, 'di ba? Yun nakikita ko. But still, it's your choice, no?
nandun sa point na yon. Siyempre, iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng acceptance in some aspect of your life. Kumbaga, naganap na yon, nangyari na yon, you need to move on, nandun sa point na yon. Siguro, learning na lang din, di ba? Yung, kumbaga, mas mag-focus ka ngayon, yung sa ngayon. Yung mag-focus ka ngayon, yung sa future. Yun pinaka-the best kasi sa lahat. Okay? And then also, iwasan mo na yung hindi mo buing muli yung sarili mo, i-structure yung sarili mo, not to think to the future. Alam ko naman na you always thinking about the future, syempre, pero isipin mo rin yung sarili mo, okay? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, wag mong pababayaang kalimutan yung sarili mo. Okay lang na kasi ganun ka talaga, 'di ba? Marami sa inyo mga Virgo na mas inuuna nyo kasi yung iba. Pero please, please, please lang, fokusan mo yung sarili mo, okay? Sa iba, sa inyo. Well, lahat naman kayo sa iba. Balance and control, kumbaga, nandun sa point na yun. Teamwork din also, achieve the things that na gusto mong ma-achieve, na gusto mong ma-fulfill. Kaya, focus ka lang doon. Okay, tingnan natin ang love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tsaka, syempre, kung may mga sakit talaga kayo, magpa-check up kayo. Wala ko nakikita yun na magpa-check up kayo. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Mag-maintenance kayo. Huwag pasaway. Kaya nga sabi ko, di ba, umalis, bumitiw kayo o lumaya kayo sa sitwasyon na it's not worth it. Ganyan, na hindi nakaka-growth sa iyo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Ay, may maghihikushi ba? May maglilipat? O may ililipat? Tingnan natin. Love. Diba dito, ano kayo, no? LDR. Huy. Dali. Diyan. Ayaw ilaglag ni ate. Ay, justice. Okay, kung single ka. Lala. Talaga? Kung single ka, sa iba sa inyo, ibang lahi to, no? Yung ano nyo, kasi may ibang lengguwahe ako nadidinig. Sa iba naman sa inyo, is, kung single ka, pwedeng ito is makikilala mo siya, o pwedeng nakakausap mo na siya, no? Sa iba sa inyo, or pwedeng makikilala mo siya sa isang events. Yan. May events. Makikilala mo siya sa events. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, may karelasyon. Tatong tao na to. O baka ikaw ito, ha? Sana wag niyong gawin. Yon. Pero kung sakaling maging kayo, sana, huwag mo kakalimutan yung sarili mo. You need to see the fact ng situation kasi medyo may situation na may struggle lang. May struggle kasi, ako nakikita. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. Sa iba sa inyo, pwedeng separated na talaga, no? Parang alam niyo yung kahit nagkakaroon kayo ng communication, separated kayo ng bahay, baka nagkakaroon ng connection, ganyan. Sa iba, if ever na hindi ganun is, yun nga, nagkaroon ng hiwalayan, kasi handun talaga yung pagsisinungaling. Ang haba nga ng pasensya ng isa sa inyo, no? Yan, nagkaroon ng kanya-kanyang situation sa nakita ko dito, but still, they feel sorry sa sinasabi niya dito dahil sa mga ginawa niya. Handun yung point na gusto niya magkaroon ng resetting or they want to commit again o gusto niya ng getting together sa iyo, no? Yun na nakita ko sa iyo or vice versa. And then also, talagang when it comes dito sa relationship na to, isa sa inyo, ang haba ng pasensya, nagbigay talaga ng effort pagdating sa connection, patient, kumbaga syempre may mga pag-aaway, di ba, na situation, pero naayos pa kahit pa paano, pero hanggang sa dumating talaga, na nagkaroon ng pagkakating. Yun. Kasi hindi rin kayo, it's destined, destined talaga siya as in, na na hindi kayo. Kasi may ibinigay sa'yo, may ibibigay talaga sa'yo sa universe. Yun ang sabi dito. Kaya yung mga nagkahiwalay dyan, ibig sabihin, huwag kayong manghinayang kasi may ibibigay na better
sa'yo si universe. It happened kasi si universe ang gumawa nun. Okay? Okay, kung kayo naman, but still, kung gusto mo bumalik sa kanya, okay lang yun. Your choice mo pa rin naman yun. Kung kayo naman is in a third-party relationship, sana hindi ko yung gumagawa ng third-party, ano. But still, yes, may third-party relationship. Ako nakikita sa inyo. Isa sa inyo nagtitiis na nagtitimpi. Siguro, because of the family connection, may anak, or wala man, ganun, pinipilit niya pa rin maging matatag o maging stable yung connection sa isa sa inyo, di ba? But still, iba na kasi yung ano eh. Alam mo, nagkakaroon ng iba na yung hilig ng bawat isa. Or pwedeng isa sa inyo, iba na rin talaga yung hilig. Yun na nakita ko, hindi na rin talaga minsan, hindi na talaga kayo nagkakasundo, nag-aaway na rin kayo, di ba? Pero mag-aaway man kayo, nandun yung nagkakaroon pa rin naman na pag-uusap o resetting. Pwedeng nandun yung connection din kasi na because of the family lang din sa iba. Pero hoping, di ba, kung gusto mo pa rin talaga na magstay, is you need to stay. Pero sa iba sa inyo is, baka rin kasi both of you, meron na rin kayong kinakausap, di ba? Kung wala naman, may taong darating sa'yo. Isa sa inyo. May taong darating. Pero, hindi ko naman sinabi maghiwalay kayo. Pero kung makakapagtiis ka pa, why not, di ba? Well, choice mo naman yan. Choice mo din naman yan. Ako nakita kung wala naman kayong third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, you try to make it balance this connection or both of you, na handun yung point na yun, handun yung situation na pareho kayo, mahaba pasensya nyo, di ba? Handun yung sitwasyon na nagbibigay talaga kayo ng effort pagdating sa connection na ito. Handun yung stability na connection and you feel destined, ano, handun yung destined connection nitong situation na ito, handun yung twin flame na situation sa nakikita ko sa iyo dito. Pwede ba sa inyo is LDR or sa iba sa inyo is, pero may mga sitwasyon kayong pagdadaanan eh. May sitwasyon kayong pagdadaanan. Siguro mga konting irita lang, may mga unexpected na pwede kayong pagdaanan when it comes in this connection. But still, at ano mangyayari? Magkakaroon lang ng unexpected situation, a blow of emotion, pero ang mangyayari, magiging okay din daw ang sinasabi dito. Yun nakikita ko. Pwedeng may tao mag-a-advise sa inyo or pwedeng magkakaroon talaga kayo ng pag-uusap, pwedeng nandun sa point na yun. Kasi nandun pa rin naman yung love and support ng connection na ito sa nakikita ko dito, no? Yun. Sa iba sa inyo. Well, it's good pa rin naman kahit paano. Kasi handun din naman yung apology situation if ever na magkaroon ng hindi pagkakaunawa sa mga walang third party eh. Either magsalita siya or pwedeng iparamdam niya sa iyo yung apology na yun. Pagka sa mga third party, kasi it's more on pagsisinungaling yung nakikita ko kaya siyempre alam niyo na yun kasi may third party. Baka both of you na rin kasi nagsisinungaling. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Money and trabaho po ni Virgo. Money and trabaho po, universe. Uy. Okay. Uy, Ten of Pentacle. The King of Pentacle. Galileo. Okay, pagdating sa mga walang trabaho, syempre, kapag nag-apply kayo, o kung gusto niyo bumalik sa dati yung trabaho, matatanggap kayo. Sa iba sa inyo, ano to? Pwedeng may tao na makipag-usap sa'yo, or may tao makakatulong sa'yo when it comes sa trabaho. Pwedeng nandun sa point na yun. Maghanap na kayo kasi matatanggap naman kayo eh. Sa iba naman sa inyo is, kung kayo is may mga trabaho, well. Siyempre, nandun yung point na hindi na maalis yung mga bullying situation eh, no? Well, sa'yo ko ito nakita naman, kasi sa'yo ko rin sasabihin. Sa ngayon, yung mga bullying, natural yan. No? Natural yan. But still, kahit nagkakaroon ng bullying, nagkakaroon din naman ng positivity. Kumbaga, nagkakaroon din naman ng recovery sa situation. Siguro, yung mga bullying yan, matagal na yan eh. Matagal na silang bully talaga. Kumbaga, ganun na talaga sila. Kumbaga, tatanda sila na bully na talaga sila. Okay?
Kaya, alam ko na naiintindihan mo yon. Yan, mawawala sila sa mundo. Pinatay no? Sorry po, universe. Mawawala sila sa, kukunisa sila ni Lord na ganun. Nabully pa rin sila. Okay? Kaya hindi natin sila mapifix. Okay? Na doon sa point na yun. Kaya you need to find peace sa ganung sitwasyon. Kasi yun at sila. Yun. And then also, sa iba naman sa inyo, pagdating sa pera, congrats! Kasi yung pera mo ngayon is mas magiging maganda. Stable naman yung meron ka ngayon eh. Yung trabaho mo o kaya yung kaperahan na mas nakikita ko ngayon na yung stability. Magkakaroon ng mga increase, material happiness, recovery, situation. Siyempre magkakaroon ka lang din ng mga comparison eh, no? Yan, yung mga comparison with the come to pass, ganyan, makukompare mo yun. Well, it's natural yun, sa nakita ko. But still, nandito yung material success, prosperity, wealth, positivity, and then also, mas magiging more on magnetic ka this time, Virgo, sa mga opportunity at pagdating sa kaperahan. Congrats! Sana naman magbigay ng blessing. O, mo, just sige, good fortune, di ba? Good fortune, hammock, leg, and lily. You will find more on peace. Mas magiging maganda yung flow this time. So, nakikita ko sa'yo dito no, ng iyong mga syempre mga unexpected natural yan sa buhay ng tao, okay? Kaya hindi mo pwedeng alisin yan kasi that is a challenge na pwedeng mangyari sa buhay. Yun na nakita sa iyo. But still, congratulations, you will find peace. May mga taong makikipag-communicate sa iyo related to a money, to trabaho. Ano ba yan, anak? Yun na nakita ko na yun na makakatulong sa iyo. And then also is meron ako nakikita rin na hihingi ng suporta o may tao kang susuportahan o sinusuportahan, no? Na mas may edad sa'yo or pwedeng a family person, family member, pwedeng nahando sa phone or may taong kukonek sa'yo kasi because of the money sa iba sa inyo. Yun nakikita ko dito. But still, maganda yung money mo kasi you have the 10 of Pentacles. So, tapos andito yung Sun. Kumbaga, kung dati medyo na-stress ka, nagkaroon ng mga struggle, burden, ngayon hindi. Mas mararamdaman mo ngayon yung magandang flow ng situation or pwedeng sa iba sa inyo before ending of this year. Yan. Pero sa iba sa inyo, mas mararamdaman, as in mararamdaman mo siya na nagkakaroon siya ng recovery, na nagkakaroon siya ng positivity. As in, nagkakaroon na siya ng bunga, kumbaga, mafe-feel mo siya, makikita mo siya. Arigato, namaste, God bless.